Ngayon po, magluluto tayo ng arroz caldo. Unang-unang ingredients sa arroz caldo, mantika. Ang dami po ng mantika, depende ho sa dami rin po ng manok. Siyempre po, uunahin natin ang luya. Ang hiwa po ng luya, huwag naman po masyadong maliit, huwag naman po masyadong malaki. At hindi ko po ako sinusunod yung dami ng luya. Ako po ay mas maganda, mas maraming luya. At ang susunod po ay ang bawang. Ang bawang po, ang hihiwa, halos kasing laki rin po ng luya. At syempre, kung merong bawang, laging merong sibuyas. Ang hiwa po ng sibuyas, medyo malaki ng konti sa luya. Ang dami po, depende rin po ulit sa dami po ng manok. Halos isang buong manok ang isang putahe. At syempre, meron po tayong patis para mas malasa at mas malinamnam. Hinahaluan ko rin po ng chicken bouillon. Ito pong chicken bouillon, option po yan. Depende po kung gaano kalinamnam ng nag-isa ka ng manok. So, pagkatapos po, meron din po tayong dahon ng sibuyas. Yan po sa huli po natin ilalagay yan pag kumukulo na. At ang pinaka-importante po, ang manok. At syempre, depende rin po sa paghiwa ng manok. Para sa akin po, mas magandang medyo malaki-laki ng konti sa pangkaraniwang hiwa. Kasi po, pag kumukulo, lumiliit pa yan. O, sige, umpisahan na po natin ang pagluluto ng arroz caldo. Ngayon po, magluluto na po tayo ng arroz caldo. Unang-una, i-on natin ang kalan. Ang lakas po ng apoy, katamtaman lang po para hindi po masyadong masunog ang kawali. Unang-una po, titignan na natin kung mainit na ang kawali. Bago po ang lahat, habang nagluluto po ako ng arroz caldo, nagpapainit na rin ako ng itlog. Isasama po natin ang nilagang itlog pag kumukulo na po ang arroz caldo. Okay. Ako po, naging habit ko na po na tinatansya ko yung init ng loob ng kaldero. Yan. Okay. Ito po ang unang ingredients. Maglalagay na ako ng mantika. Ulitin ko po ulit. Ang dami po ng mantika, depende po sa dami po ng manok. Katapos po na isalin ko ang mantika, yan, medyo hindi masyadong mainit, hindi naman po masyadong malamig. Katamtaman lang po. Basta importante, mainit na po ang mantika. Ang dahilan po bakit ko tinitingnan na mainit na ang mantika, para hindi po manikit ang manok at saka po ang bigas. Yan.
Yan. Hinihinaan ko ngayon ng konti ang kalan. At hihintayin po natin na medyo mamula ang luya. Yan po ang nagpapasarap sa arroz caldo. Kasi po, pag nasunog po ang luya, magiging mapait ang lasa ng arroz caldo. Yan, nag-iibang kulay na siya, namumula. Tansyahin lang po natin na siguraduhin naghihiwalay po ang luya. At ako po, naging ugali ko na rin ho na pinipisa ko ng konti ang luya. Yan. Medyo na amoy ko na po na ang luya. Haba pong nagpapalambot ako ng luya, hinihinaan ko naman po ang nilagang itlog. Kasi po pag malakas ang apoy, nababasag po ang nilagang itlog. Siyempre, ang susunod po natin sa luya, ito, ang bawang. Yan, ang bawang medyo ihahalo natin ng maayos para hindi manikit at pantay ho ang luto ng bawang. Hintayin po natin na mamula katulad din po ng luya. Siyempre, pag nilagay natin ng bawang, isusunod po natin ang sibuyas. Ayan. Ayan. Ilalagay ko na ho ang sibuyas. Katulad ng dati, hahaluin natin hanggang sa lumambot at mangamoy ang sibuyas. Takpan po natin sandali. Habang hinihintay po natin na maluto ang sibuyas, ihahanda natin ang manok at ibubuhos. Lagi po natin maging ugali na laging hinahalo para pantay po ang sunog ng luya, bawang at sibuyas. Yan. Dadagdagan ko ng konti ang lakas po ng apoy. Ayan. Nalagay ko na ho ang manok. Pagkalagay ko po ng manok, kailangan po, importante, haluin po para kumapit po ang sibuyas, bawang, luya sa manok. Yan. Haluin nyo po ng maigi para pantay po ang sibuyas, bawang at luya. Yan. Ngayon, tignan po natin ang apoy kung katamtaman ang lakas. Ngayon, pwede na po natin ilakas ng todo at takpan. Katulad ulan dati na sinabi ko, habang nagluluto at nagigisa ng sibuyas, bawang na may manok, hinaan po natin ng konti ang nilagang itlog. Yan.
Bakit po? Para hindi po mabasag at mas malasa ang nilagang itlog. Titignan po natin ang manok na make sure na hindi po nanikit. Hahaluin ko pa uli. Yan. So, katamtaman lang po ang kulay, medyo naninilaw at nawala na yung amoy ng lansa kasi naghalo na po ang luya, bawang at sibuyas. Okay, ngayon po ilalagay ko na ho ang isang cup ng bigas. Pwede po natin gamitin ang malagkit, kalahating malagkit, kalahating bigas. Depende po sa inyo. Pero ako po, mas gusto ko kalahating malagkit, kalahating bigas. Ngayon, haluin po natin para hindi po manikit. Ayan. Ayan. Ngayon, haluin natin na maayo hanggang sa mangamoy na ang luya. Ayan. Katapos po na ilagay nyo ng bigas, lagyan po kagad natin ng tubig. Dalawampung tasa ng tubig para po hindi manikit. Haluin po natin uli. At ngayon natin ilalagay ang patis. Yan. Ilagay na po natin din ang chicken bouillon. Kung gusto nyo po na dagdagan ang alat, ako po, mas maganda sa bandang huli na po yun. Basta importante, kumakapit po yung lasa ng patis sa manok haba pong pinalalambot nyo pa ang manok. Yan. Tatakpan ko po ulit hanggang sa kumulo. Pag kumulo na po yan, hahaluin ko uli at ilalagay ko na ho ang patatas. Ngayon, tignan po natin kung malambot na ang manok. Ayan. Namula na ang manok, medyo lumalaki na ang laki ng bigas. Ibig sabihin, naluluto na rin po ang bigas. Ngayon, ang susunod po natin ay ilalagay na po natin ang patatas. Ulitin ko po, ang patatas po, depende po sa inyo. Pero ako po, mas gusto ko pong may patatas para mas malapot, mas malasa, mas malinamnam. Ngayon, lalagyan ko na naman ng ilalagay ko na po ang 4 na tasa ng tubig. Ulitin ko, depende po sa dami ng manok. Yan. Nagdagan ko pa ho na isa. Yan. Kayo po, depende na ho sa inyo ang dami ng sabaw. Dahil habang kumukulo po yan, nawawalan po ng sabaw po. Yan. Haluin po natin at na kailangan na ang manok ay tamang-tama na ang luto. Huwag naman po masyadong halong-halot, baka malamog ang arroz caldo. Maglalagay din po ako ng dahon ng sibuyas, yung unang kulo. Pagkatapos pong ilagay natin yung 4 na tasa ng tubig. Haluin po uli natin.
Yan. Ngayon po, nakikita nyo po ang bigas. Hindi pa masyadong luto. Tatakpan po natin uli. At hintayin po natin na maluto ang bigas. Ang apoy po, pwede ho natin lakasan dahil meron na pong tubig na tamang-tama sa dami ng manok. Ayan. Ito na po yung lutong arroz caldo natin. Papakita ko po sa inyo ang pag-serve po na may kasamang dahon ng sibuyas. Isinama ko na rin po yung nilagang itlog at iminix ko na rin po yung dahon ng sibuyas. Kung gusto nyo pong lagyan din po ng konting paminta na may konting kalamansi, tamang-tama po yan. Okay, ayos na po. Ayos na. At marami pong salamat. At ito po, ang isusunod po natin, ang magandang kombinasyon sa arroz caldo ay ang tokwat baboy.